Good morning mga kahods. So, this morning, actually late upload na to, no? Ito yung umuwi ako ng October 31 pala sa Pitogo, no? So, November 1, remember, nag-post ako ng asa na yung kasag, di ba? So, bumili pala yung kapatid ko ng kasag. So marami din yung nabili nila. As you can see, ito medyo ano yan, napakuluan na, no? Napakuluan na yung kasag na yan. At lalagyan natin ng ng spaghetti sauce at medyo lalagyan natin ng konting twist yung lasa nito. Yung normal na ginagawa ko, mapa shrimp, lobster, yung mud crab or alimango, tsaka ditong kasag or alimasag, no? So ngayon nagigisa-gisa lang tayo ng sibuyas at tsaka bawang. Normally kasi pag ginawa natin yung buttered shrimp yan, actually, di ba? Buttered shrimp o buttered crab. So yan, gagawa tayo ng buttered crab. Although since yung panlasa ko kasi hindi ako masyadong ayoko ng lasa ng butter, no? So normally ang ginagamit ko lang diyan ay mas maraming oil. So canola oil yung ginagamit ko kadalasan pag nagluluto ako ng buttered crab katulad niyan. So actually ito na yung ito na yung crab na ginawa ko. Medyo siguro mga around more than 2 kilos siguro yan, yung crabs na yan. So masikip dun sa kawali. Kaya lang since wala nga akong tagahawak, tayo lang ang inilagay ko lang yung aking cellphone dito sa gilid ng lutuan. At nilagay na natin nga sa kawali yan. Tapos medyo lang tayo pinapainit-init lang natin. Hinayaan lang muna natin siya na nandyan. At maya maya ay hahaluin na natin yan. So normally kasi yan yung ginagawa kong luto, lalo na yung pagka tira na lang to kasi inulam namin yan, steam lang yan, nung originally steam lang yan na niluto namin tapos inulam na. Kaya lang nung medyo hapon na, wala naman ng ibang ulamin kundi yan, tsaka meron kami dyan dinuguan at tsaka yung barakuda. Ito no, kung torsilyo yun sa amin eh. So medyo may barakuda tayo dyan na prinito sila. So bali yan yung magiging ulam namin sa ngayon. So halo-halo lang ang ginawa natin dyan, halo-halo. Tapos lagay tayo ng konting asin. Although hindi na nakita dyan, naglagay ako dyan ng asin, naglagay ako dyan ng paminta. Tapos halo-halo lang hanggang sa magisa-gisa. Kaya lang itong nagamit kong kawali, hindi lang makita sa video, pero yung nagamit kong kawali dyan, sobrang maliit lang yung kawali. Kaya ayan, medyo alanganin yung pag-gisa-gisa natin. So napakahirap haluin. Ayan, iharap lang natin ng konti para makita ninyo at least yung kawali at kung paano natin yan halu-haluin. So actually yung alimasag na yan hindi masyadong pangalan nito, hindi siya masyadong mataba, no? Mabibilang lang dyan yung mga matataba talaga, but majority ay payat.
In fact, ang presyo daw nito nung binili nila nung mga kapatid ko ay parang 330 pesos per kilo, na which is medyo nagagalit yung kapatid kong babae kasi nga parang sabi niya, since nga dapat nakabukod yung mataba sa payat, at normally pag payat ang bentahan lang ay 100 pesos per kilo. Kaya lang medyo loko-loko kasi yung nagbenta nito sa kanya, nakakilala naman ng kapatid kong babae. Prenisohan niya ito ng 330 per kilo. Maliliit na, bukod sa maliliit marami pang payat nga. So ang daming ang daming payat diyan. Mangilan-ngilan lang siguro mga yung talagang mataba dyan ay mga I think mga 5 kilo na lang 5 piraso na lang yata yung sobrang mataba, no. The rest yun, hindi naman totally mapayat, no. Hindi totally mapayat, kundi medyo medyo pangalan nito, yung kumbaga katamtaman lang yung laman niya, no. Hindi siya sobrang payat, may laman din naman, pero may mga din diyan, may mga iba na sobra talagang papayat, sobrang papayat, kaya mahirap. Kasi ang plano ko sana himayin yan at gawing torta, kasi mas masarap yung torta kumpara sa ganito, no. Kaya lang sa dami-dami nito aabutin ako ng siguro maghapon ako pagka bago ko matapos yan. So yan, nilagyan ko na siya ng sweet style spaghetti sauce yung nilagay ko dyan, na parang tipong medyo malabnaw malabnaw yung pagkakaano natin dyan. So tanggalin muna natin yung mga alimasag dyan para hindi siya ma-overcook, kasi nga luto naman na yan, supposed to be papagisa-gisa lang natin yan, tapos papakatihin natin, medyo papalaputin natin yung anong pangalan nito, yung spaghetti sauce, papalaputin lang natin para hindi ma-overcook yung mga mga alimasag. So ang ginawa natin, tinanggal na natin sa kawali. Anyway, mainit naman na yan at luto na. So ang kailangan na lang ay evaporate yung nilagay nating liquid dun sa kawali, no. At pagka malapot na ay ibabalik na lang natin uli yung mga alimasag dun sa kawali. So ngayon ginawa ko dyan, tinatanggal ko isa-isa yung mga kung makita nyo itong mga nandito sa harapan, medyo mataba yan, nakikita nyo naman yung aligi. So tinanggal natin isa-isa yan. Hindi naman masyadong mainit, no, kasi nga nahahawakan ko. So may ibang natira dyan na yan, ginamitan ko na ng kasi nga nakalubog na dun sa sauce, no. Hindi naman karamihan normally yung sauce pagka ganyan, tamang-tama lang. Kaya lang hindi ko masyadong kabisado tong lasa ng papa ketchup na to, papa spaghetti sweet and style, no, na spaghetti sauce. Hindi ko masyadong kabisado yan. Normally kasi yung ginagamit ko talaga yung Del Monte sweet style spaghetti sauce, kasi yung lasa nun ay tansyado ko na. So hindi na ako mahihirapang timplahin yung timplahin yung sauce nya.
So medyo ano yun, medyo pati mas malapot, mas masarap, mas malinamnam. Kasi yung normally yung Papa Ketchup ay kadalasan ano malamang yung ano no, yung banana ketchup. Unlike yung Del Monte, mas ano no, mas maganda. So ayan na yung binalik ko uli yan. So binalik natin uli yung alimasag, tapos nagpalit tayo ng kawali dyan, no? Kasi nga yung isang kawali sobrang liit, ang hirap haluin. So yan ngayon, ginawa natin dyan ay pinalitan yung kawali, tapos ginisa-gisa uli natin yan. Medyo nagano tayo dyan, nagpalit tayo dyan ng sauce kasi nga hindi masyadong kabisado yung lasa ng Papa tomato, sweet style din na spaghetti sauce yun So nagpalit tayo, gagamitan natin yan ng talagang Del Monte, kasi nga yung Del Monte medyo di hamak na mas masarap kumpara doon sa Papa Ketchup. Kasi yung Papa spaghetti sauce pala medyo mumurahin kasi yun, kaya hindi naman natin ini-expect na ganun kasarap. Yan yung nilagyan ko na siya ng sweet style na Del Monte tomato sauce. So kung mapapansin nyo, medyo malapot siya kumpara doon sa Papa Ketchup. Papa spaghetti sauce pala, hindi ketchup. So yan na yun, hinalu-halo lang natin, tapos medyo nilagyan natin ng konting sugar para ma-balance lang yung lasa. Tapos ganyan-ganyan lang yan, at okay na yan. Mamaya pwede na yan kainin. Ready na yan, papainitin lang natin. Yan, kung napapansin nyo, kulong-kulo yung sauce nya. So yun lang siguro, at hanggang sa muli. Mamaya makikita nyo naman yung tikiman time natin dyan. So masarap na yan. Pinatay ko na rin yung ano. So yun lang, thank you, bye.